Kapayapaan po ang sumasa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ng gabi po, kapayapaan po sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Our topic for tonight, the peace of God destroys Satan. Yun po yung ating paksa. It is a topic for tonight. The peace of God is destroy the Satan. Ganon. Yun po yung ating topic. Ang kapayapaan ng Diyos ang dudurog kay Satanas sa pamamagitan ng ating mga Kristiyanong sumusunod sa utos ng Diyos. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ang kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Ganun po. Pero yung kapayapaan po ng Diyos na yun po yung mga utos niya, yun po yung mga utos. Ganun po, yun po yung kanyang mga utos niya. Yun po yung dudurog sa dyablo, yung kapayapaan ng Diyos. Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos. Yun po yung kailangan lumakad lang po tayo sa kanyang utos. Yun po yung sabi ng Panginoong Diyos. Magpipisan ulit tayo rito, no? Mag-aaral po ulit tayo ng salita ng Diyos. The peace of God is destroyed the Satan. Yun po yung isa topic. Our topic for tonight. Yun po. Ang kapayapaan ng Diyos ang dudurog po kay Satanas. So, ganun po. Pero yung kapayapaan na yun, yung mga utos ng Diyos po yun. Yun po yung kapayapaan ng Diyos, yung utos niya, o hindi ka gagawa ng masama. Kaya tayo pinalalakad ng Diyos doon sa kanyang mga utos niya, doon po natin dudurugin yung si Satanas sa mga utos ng Diyos. Ang dudurugin ng Diyos sa pamamagitan natin, dudurugin natin yun. Kaya pinalalakad tayo ng Diyos sa kanyang mga utos. Kasi nga, sabi nga ng banal na kasulatan, di ba? Tayo kanyang nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na hinda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yun. Lalakad tayo sa Panginoon. Yun po yung kanyang utos. Ito, basahin ko po sa inyo. Kasi pag lumalakad tayo doon natin i-destroy si Satanas sa mga utos ng Diyos. Ganun po. Yun po yung ating paksa topic. Ang kapayapaan ng Diyos, yun po yung kanyang utos. Yung mga utos niya. Pag lumalakad ka doon, ay anak ka ng kapayapaan. Sabi nga, di ba, kung pumaroon kayo, kung meron doon anak ng kapayapaan, yun po. Pagka wala, sabi niya, dumunaw yung kapayapaan, ipagpag nyo yung paa, pagka yun po, yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Kailangan sumunod po tayo sa Diyos para durugin natin si Satanas sa pamagitan ng kapayapaan. Yung kapayapaan po, yung utos ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos dito, walang kapayapaan sa masama, sabi ng aking Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muna rito. Dito sa may Isayas 57. Ito sabi ng banal na kasulatan. Isayas 57:20. Ito sabi ng Panginoong Diyos. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Yung mga utos po yun. Yung utos ng Diyos, yun po yung dudurog sa dyablo. Dudurugin natin ng mga Kristiyano yun, sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Ito po sa 57. Kasi kailangan sumunod tayo sa utos ng Diyos para madurog natin siya si Satanas. Kasi pagka hindi, kakasangkapanin ka ng dyablo, habulin ka. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Isayas po, 57:20. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi maaaring humusay
At ang kanyang tubig ay maalibukay ng burak ng dumi at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masasama. O walang kapayapaan sa masama pagka hindi siya lumakad sa utos ng Diyos. Yun, kailangan lumakad po tayo sa utos ng Diyos para meron po tayong kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung kanyang utos, yung mga utos ng Diyos, yun po yung dudurog sa diablo, yung kapayapaan ng Diyos. Dudurugin natin si Satanas sa pamagitan ng kapayapaan. Ganun po. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Kasi pagka masama ka, wala kang kapayapaan, mapupuspos ka ng mga kasamaan o kasangkapan ka ng diablo dun. Kailangan lumakad tayo sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi maaring humusay. At ang kanyang tubig ay maalibukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. O walang kapayapaan sa masama Yung mga anak ng diablo po yun, yung mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. O ganun po. Yun yung dudurog sa kanya pag sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Kailangan lumakad lang po tayo sa kanyang utos. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung utos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi nung una pa, inutos ng Diyos na sa mga tao na lumakad tayo sa Kanya, lumakad tayo sa Kanyang utos. Kasi pagka hindi ka lumakad sa Kanyang utos, habulin ka ng demonyo, ganun, habulin ka ng diablo para masilo ka niya, ganun. Ito sabi ng Diyos, sa may 13, dito po sa sa may Deuteronomio 13, 4. Kayo lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos. O yan lalakad tayo sa Panginoong Diyos. Yun ang utos niya. Lalakad tayo sa Kanya. Kasi yung pag lumakad tayo sa Kanyang utos, doon po natin matatalo yung diablo, yung si Satanas. Kasi yung dudurog sa Kanya, yung mga salita ng Diyos. Ito pa po sa 26. Ito, basahin ko rin ito sa 26. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa 26 ng Deuteronomio 16:17. Sa araw na ito, iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, natuparin mo ang mga palatuntunan ng mga hatol na ito. Iyong ang gaganapin at tutuparin ng inyong buong puso at ang inyong buong kaluluwa. Iyong ipahayag sa araw na ito ng Panginoon ay iyong Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. Yung mga tao lumalakad na sa daan ng Panginoon Diyos nun Inutusan sila Moises nun Lalakad sa Diyos. Kasi nga yun yung pandurog kay Satanas ang kapayapaan ng Diyos, yung kanyang mga utos. Ganun. Para yun po yung dudurog sa diablo. Yun, lalakad tayo sa Diyos, sabi rito. Basahin ko sa inyong muli. 26 ng Deuteronomio 17. Iyong ipahayag sa araw na ito na ang Panginoon ay iyong Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. Lalakad tayo sa daan ng Panginoon kasi yun yung pandurog sa diablo Kasi nung una pa, nilalang na talaga tayo ng Diyos para lumakad sa utos niya, para hindi tayo papuksa ng diablo, ganun. At saka yun yung pangpuksa sa diablo, yung mga salita ng Diyos, yung mga aral. Sabi nga, labanan nyo ang diablo, siya'y tatakas sa inyo, di ba? Kailan lumakad tayo sa utos ng Diyos? Ito sabi ng banal na kasulatan sa sa may Epeso. Utos kasi ng Diyos lumakad nung una pa ang tao lumakad sa Kanya, lumakad sa Panginoong Yesus, sa Diyos. Kasi Diyos ang Panginoong Yesus, hindi naman po tao yun Kaya maniniwalang tao, bulaan po yung mga tao. Bulaan po ang tao pagka yung Jesus mo tao. Magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan tao, tapos magliligtas sa iyo tao. Ang may-ari ng langit lupa tao. Hindi po tama yun. Bulaan po yung mga ngaral na ang tao po Panginoong Yesus. Wala pong kaligtasan doon yung sa ganung turo.
Antikristo po yung aral ng ganun. Kasi yung tao, lumalakad na po sa Panginoong Diyos yun. Ang Panginoong Diyos doon, yung Panginoong Yesus. Lalakad tayo sa Kanya. Yun, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sa Deuteronomio, tayo lalakad sa Kanya. Ito rin sabi sa Efeso, tayo lalakad sa banal na kasulatan, di ba? Sa Deuteronomio, tayo lalakad sa Kanya. Ito rin sabi sa Efeso, tayo lalakad sa Panginoon. Sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo. Ito rin sabi sa Efeso, tayo lalakad sa Panginoon. Sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. O sa Panginoong Diyos na lumalakad sa Panginoong Jesus yung tao, to sabihin nila tao. Yun po, hindi po taong Panginoong Jesus, wala pong kaligtasan sa tao. O lalakad ng tao sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus. Hindi po pwede po kasi yung tao magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi rin pwede yung tao, may-ari ng langit at lupa, tao. Hindi rin pwede makapagligtas ng tao, di ba? Ganun po. Kaya hindi po tao yun. Lalakad na tayo sa Panginoong Yesus, sa Diyos. Yun po yung utos ng Diyos. Yun po yung utos ng Diyos, yun po yung kanyang kapayapaan. Yung kapayapaan ng Diyos, yung kanyang mga utos. Doon po natin dudurugin si Satanas pagka yung lumalakad tayo sa utos niya. Kasi pagka dudurugin si Satanas pagka yung lumalakad tayo sa utos niya. Kasi pagka hindi tayo lumakad sa utos niya, no? O sisuluin ka ng dyablo, pupunuin ka ng kasamaan. Pupunuin ka ng kasamaan ng dyablo para masilo ka niya. Ganun po yun. Kaya lumakad tayo sa utos ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sisiluin ka ng dyablo sa maraming kasalanan para hindi ka maligtas. Ganun. Sisiluin ka ng dyablo sa maraming kasalanan para hindi ka maligtas. Ganun po yun. Ito basahin ko. Sisiluin ka ng dyablo sa maraming kasalanan para hindi ka maligtas. Ganun po yun. Ito basahin ko sa inyo rito sa Oseas. Lumakad tayo sa Diyos para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kasi pagka hindi ka lumakad sa Diyos, habuli tayo mapunta sa impyerno. Kasi pagka hindi ka lumakad sa Diyos, habulin ka ng kaaway, habulin ka ng dyablo. Pupuspusin ka ng Diyos, habulin ka ng kaaway, habulin ka ng dyablo. Pupuspusin ka ng lahat ng mga kasalanan para masilo ka niya. Ganun po. Mga kasalanan para masilo ka niya. Ganun po. Masilo ka niya. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Dito po sa Oseas 8:3. Itinakwil ng Israel ang mabuti. Habulin siya ng... Dito po sa Oseas 8:3. Itinakwil ng Israel ang mabuti. Habulin siya ng kaaway. O habulin ka ng dyablo, habulin ka ng kaaway. Ng kaaway. O habulin ka ng kaaway. O habulin ka ng dyablo, habulin ka ng kaaway. Dyablo, habulin ka ng kaaway. Pagka tinakwil mo yung utos ng Diyos, habulin siya ng kaaway. O ano ba yung mabuti? Di ba yung utos ng Diyos? Yun po yun. Yung utos ng Diyos yung mabuti. Kailangan sumunod tayo sa Diyos para hindi po tayo masilo ng dyablo sa maraming kasalanan. Itinakwil ng Israel yung mabuti. Habulin siya ng kaaway. Habulin siya ng mga kampo ng dyablo. Sa kanang dyablo, sisiluin ka. Ayun yung mabuti, utos ng Diyos. Yun po yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Ito po sabi ng banal na kasulatan, yung mabuti, ito ay utos ng Diyos. Ito po sabi sa Roma 7:12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Yun ang mabuti, yun. Lalakad tayo doon sa mga utos ng Diyos, para hindi tayo bully ng dyablo. Alabanan natin yung dyablo, Diyos sabi nga, ito sabi ng banal na kasulatan, sa Pedro naman, sabi rito, labanan ninyo ang dyablo, siya ay tataka sa inyo. Ito sabi ng banal na kasulatan.
Kasi yun po yung panlaban sa Diablo, yung mga salita ng Diyos. Kasi kung di mo siya labanan, pag di mo siya nilabanan, o pupuspusin ka na yung kasamaan para huwag ka maligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa unang Pedro 5:8, kayo yung mga pigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng leon umuungal ay gumagala nang mahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid sa nangasa sanlibutan. Ayun sabi rito, gumagala nung mahanap ng masisila niya. Sisilain ka ng Diablo para ka maligtas. Ganun po yun. Pagka tinakwil mo yung mabuti, yung utos ng Diyos, tinakwil mo. Kasi yung mabuti, yun yung kapayapaan, yung utos ng Diyos. Yun po yung panlaban sa Diablo para hindi ka mapuspos ng mga kasalanan ng Diablo. Kasi pag puspos ka ng kasalanan, hindi ka na maliligtas doon. Hindi ka na maliligtas pagka yung napuspos ka ng Diablo ng kasalanan. Sisiluin ka, ganun. Sisiluin ka ng Diablo pagka yung hindi mo siya nilabanan. Sabi nga, labanan nyo yung Diablo, di ba? Basahin ko sa inyong muli. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala nang mahanap ng masisila niya. Sisilain ka sa maraming kasalanan niyan, yung Diablo. Pagka hindi mo siya nilabanan. Kaya lalabanan po natin. Ang panlaban po doon yung mga aral ng Diyos, yung mga utos. Ganun. Ito, sabi ng banal na kasulatan, sisiluin ka niya pagka pinabayaan mo yung utos ng Diyos. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yung utos, yun po yung pandudurog ng Diyos kay Satanas sa pamagitan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Kawikaan. Sa Kawikaan 22:5. Mga tinik at mga silo ay nangangasadaan ng magdaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. Lalayo yung Panginoong Diyos sa'yo pagka yung pinabayaan mo yung utos, sisiluin ka ng Diablo nun. Pupunuin ka ng maraming kasalanan para hindi ka maligtas. Ganun yung Diablo. Basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Kawikaan 22:5. Mga tinik at mga silo ay nangangasadaan ng magdaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. Lalayo sa iyo, Panginoong Yesus, pag pinabayaan mo yung kanyang utos. Ganun, lalayo sa iyo, sisiluin ka ng Diablo. Kailangan labanan mo yung Diablo. Sabi nga, itinakwil ng Israel ang mabuti. Mabuti utos eh. Habulin siya ng kaaway, habulin ka ng Diablo. Pagka yung tinakwil mo ang utos ng Panginoon. Ganun po, kasi yung utos, yun po yung utos po ng Diyos, yun po yung talagang nagliligtas sa tao, yung kanyang mga aral. Pagka hindi mo sinunod yun, hindi ka maliligtas. Kasi yun po yung, yung panlaban sa Diablo, yung utos ng Diyos. Ito pong sabi sa banal na kasulatan, kasi naninilo yung Diablo para wag siyang sumampalataya at maligtas. Ito po sa banal na kasulatan. Para wag siyang sumampalataya at maligtas. Yung kaaway na Diablo ay aaligid na gumahanap ng masisila niya. Kaya labanan po natin yung Diablo para hindi niya pa tayo masilo. Yung panlaban sa Diablo, yung po yung mga salita ng Diyos para hindi niya po tayo para hindi po tayo maano ng Diablo. Kasi ang Diablo gumagala, umahanap ng masisila niya.
Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, no? Para ang tao hindi maligtas. Kasi yung diablo gumagala. Pupuspusin ka ng lahat ng mga kasalanan nun, mga kasamaan. Ito po sa Lucas 11:12. Ito ang talinghaga. Ang bini ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang kinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. O, para wag tayong sumampalataya at maligtas pagka pinabayaan mo yung utos ng Diyos, di ka sumunod, o sisilain ka ng diablo para wag kang maligtas. O basahin ko sa inyo muli rito. Sa 8:12, at ang mga sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. Ayun po, yung kailangan yung sumunod tayo sa utos ng Diyos para hindi tayo masilo ng diablo. Kasi naghahanap ang diablo yung nung masisila niya para huwag maligtas Ganun po, kailangan sumunod po tayo sa utos. Pero ang topic natin, yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Kasi pagka hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, mapupuspos ka ng lahat ng kasamaan. Gagawin mo lahat ng kasamaan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Gagawin mong mapakialam sa bagay ng iba, nakikialam ka, o gano'n, hanggang sa pag-away na kayo ng pinakikialaman mo. Ganun yung mga gawa ng ayaw sa utos ng Diyos Yung mga nakikialam ng kapwa-tao nila. Ito sabi ng banal na kasulatan sa may Pedro. Sa may Tesalonica saka Pedro. Kasi mapupuspos po tayo ng kasamaan pag hindi po tayo sumunod sa utos ng Diyos. Kailangan sumunod po tayo sa utos ng Diyos. Kasi itong isang bagay na to, nababasahin ko sa inyo, bawal din kasi yung makialam ka ng mga bagay ng kapwa mo. Yung bagay ng kapwa mo, huwag mong pakikialaman yun, bawal po yun sa Diyos Tapos yung nakikialam ng buhay na may buhay, bawal din po yun sa Diyos. Kaya basahin ko lang po sa inyo itong mga pinagbabawal ng Diyos. Dito po sa Ikalawang Tesalonica 10:11. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din namang kumain. Sapagkat aming nabalitaan ng ilan sa inyo, na nagsisilakad na walang kaayusan. Lumalakad sila ng walang kaayusan. Kasi hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos. At hindi man lang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Pakialamero. Pagka hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, pakialamero ka, pakialamera, o bawal po sa Diyos yan. Tabasahin ko sa inyong muli. Sapagkat aming nabalitaan ng ilan sa inyo na nagsilakad na walang kayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Pagka hindi ka na sumunod sa utos ng Diyos, lahat ng kasamaan gagawin mo na. Gaya, pakikialam ka sa kapwa mo, hanggang sa mag-away na kayo, di ba? Ichichismis mo siya. Ayun, mga gawa ng mga hindi sumusunod sa Diyos. Yung binasa ko lang sa inyo yun, kasi pagka yung di mo alam yung aral ng Diyos, mapupuspos ka ng mga yung mga ganung bagay. Kaya binasak po sa inyo, ito po sa meron pa po rito sa sa unang Pedro 4:15. Yung mapakialam kasi sa lahat ng mga bagay, bawal din sa Diyos yun Yung pakialaman mo yung kapwa mo, pati mga gamit niya, bawal din po yun. Sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa unang Pedro 4:15. Ngunit huwag mabata ang sino man sa inyo na gaya ng mamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Yung mapakialam sa bagay ng iba. Sabihin, huwag mong papakialaman yung
mga bagay ng kapwa mo, yung mga ari-arian niya, o saka yung buhay niya, huwag mong pakikialaman. Kasi bawal sa Diyos yung nakikialam din sa kapwa-tao, yung pinakikialam mo yung bagay ng kapwa mo, tapos pinakikialam mo yung buhay niya. O bawal po sa Diyos yun, kaya sabi rito, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. O yun, dapat di mo pinakikialaman yung gamit ng kapwa mo, yung kapwa mo. O ganon. Ganon yung ginagawa ng mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ibinasa ko lang sa inyo. Yung pagka yung di siya sumunod, kasi pupuspusin ka ng kasamaan ng diablo para huwag ka maligtas eh. Ang kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas, yung kapayapaan pa. Mamaya po, babasahin ko sa inyo. Binabasa ko lang sa inyo itong mga iba, tinuturo ko sa inyo, para yung mga bagay na, kasi yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, puro masama na yung ginagawa, di ba? Pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos. Kasi nga, sabi ng Diyos, lumakad tayo sa kanyang mga daan, di ba? Sabi sa Deuteronomio. Ito po yung mga yung mga gawain ng mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kailangan sundin po natin yung utos ng Diyos para hindi po tayo masilo ng diablo. Basahin ko po sa inyo dito yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yung mga napuspusila ng mga lahat ng kasamaan. Ito po sabi sa Roma. Sa Roma 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sinasawata nila yung katotohanan ng mga kalikuan, sabi rito. Yung salita ng Diyos, katotohanan yun po yung kaligtasan, yun po yung panlaban sa diablo. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag na sa kanila. Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng dalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkatanto, sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Upang sila'y walang madahilan, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nilalulahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kalwalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Sa mga ribulto, di ba? Sinasamba nila. At ang mga ibon at ang mga hayop ng mga apat na paa at ang mga nagsisigapang. Dahil dito, sa karumihan ng pita ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanya-kanyang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila ay nagsisamba at naglingkod sa nilalang, kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Naglingkod sila sa mga ribulto, di ba? Kay Buddha, o kung kanino pa. Pagka hindi kinikilala kasi ng Diyos hindi kinikilala ng tao yung utos ng Diyos, napupuspos sila ng kasamaan. Itong sabi sa Roma, lahat ng kasamaan. Yun po yung binabasa ko sa inyo. Patuloy ko po. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalaban sa katutubo. At gayon din ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nagninga sa kanilang karumihan ng mga pita sa mga isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki na tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang kamalian. Nakikipag-sex na yung babae sa babae, di ba? Sa lalaki. Bawal po sa Diyos yun. Yung kailangan kumilala tayo sa Diyos para hindi tayo habulin ng diablo.
Kasi pupuspusin ka ng diablo ng kasamaan eh. Kala mo Diyos, inuudyukan ka lang ni Satanas noon. Ako nung bata ako, no, may nag-uudyok sa akin nung bata ako eh. Parang inuudyukan ako, parang gawing bakla ako, gano'n. Hindi, pero nararamdaman ko, no, kasi parang may bulong. Pero inisip ko, no, lalaki ko bakit ako magiging bakla? Kasi bawal sa Diyos yun eh. Kaya yung tao, mahinang, meron mga tao kasi mahina eh. Kaya nagiging bakla sila, tomboy. Pero udyok po yun ng mga masasamang espiritu. Kasi nung teenager ako, nararamdaman ko yan eh. Merong parang nag-uudyok na gawin akong bakla. Pero hindi. Kasi sa isip ko, nung pinag-aralan ko yung sarili ko, lalaki ko, di ba? O, ganun. Pero kaya yung tao nagiging ganun pagka hindi nagiging baklat tomboy pagka hindi kumilala sa Diyos. Ganun po. Kailangan kumilala tayo sa mga utos ng Diyos para hindi po tayo mapasama. Kasi yun yung panlaban sa diablo, yung kapayapaan ng Diyos, yung kanyang mga utos. Basahin ko sa inyo muli rito, no? Kasi ganun, nagiging ganun yung mga babae at saka lalaki, nagiging tomboy bakla. Pagka hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nga, sabi, itinakwil ng Israel ang mabuti. Habulin siya ng kaaway, di ba? O, ang yung kaaway na diablo, umaaligid na parang leon, no? Naghahanap ng masisila niya. Ganun, naramdaman ko yan nung teenager ako. Pero pinaglabanan ko sa sarili ko na lalaki ako, hindi ako bakla. O ganun, nag-uudyok kasi yung diablo eh, pagka yung uudyukan ka niyan, yung espiritu kasi yan eh. Gagawin ka niyang bakla o tomboy. Ako inisip ko yun eh. Sabi ko, lalaki ako ah. Bakit makikipag-ano ako sa ganun? Ganun. Ganun po, kailangan alamin natin mga utos ng Diyos. O ano ka ba talaga? Lalaki ka ba? O tomboy? O di ba? Kailangan kung babae ka. O, labanan mo yung diablo. Kasi gagawin kang tomboy bakla yung pagka yung kasi nga nilalaki ng Diyos yung tao, di ba? Babae at lalaki, si Eva at Adan. Kaya huwag kang paloloko sa masamang espiritu, sisilain ka ng diablo, gagawin kang bakla tomboy niyan. Basahin ko sa inyo muli. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Gayun din naman ang mga lalaki nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nagninga sa kailang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantian ng kanilang pagkakamali. At palibasa hindi nila minagaling kilalanin ng Diyos o binigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. O sabi rito, upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kasi ang tunay na pagkakilala sa Diyos, no, yung sabi rito, no, basahin ko sa inyo muli, palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, yung minagaling na kilalanin ng Diyos, yun po yung, ang pakilala po kasi sa Diyos na totoo, yung sumusunod ka sa utos, ganun po. Hindi mo ginagawa yung masama. O kaya yung tao nagiging masama. Hindi nila man tunay na pagkakilala sa Diyos eh. May video po ako noon, yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Ginawa ko na po yun eh. Nasa YouTube po yun. Mapapanood nyo po yun, yung ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Kasi pagka hindi mo minagaling na kilalin ng Diyos, ibibigay ka ng Diyos sa mahalay na pag-iisip. Sabi rito, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya o mga bagay na hindi nararapat. O di ba hindi nararapat 'yon? Lalaki ka, magiging bakla ka. Tapos babae ka, magiging tomboy. Ganun po 'yon. Kailangan isipin natin yung tayo, kung ano ang gender natin, di ba? O magpakalalaki tayo, huwag tayong magpapasilo sa diablo kasi pupuspusin ka ng kasamaan niyang mga yan eh. Ganun po. Ito patuloy ko po ang pagbasa. Nalubos sila ng buong kalikuan ng kasamaan ng kasakiman
ng kaalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, yan ng pagtatalo, pagdaraya ng mga kasamaan, mga pag-upasala, mga papanirang puri, mga napupot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagpuri, napagmapuri, mga ngata ng kasamaan, masuway sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, hindi tapat sa tipanan, kasi yung tipanan na yon, yung utos, yun po yung tipanan, yung utos, kung sumunod ka sa tipan, o ikaw po yung maliligtas. Kasi yung basahin ko po sa inyo muli. Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay makarapat dapat sa kamatayan. Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yung minagali yung kilalanin ng Diyos, yung pagsunod po sa utos, yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. May video po ako niyan. Kasi hindi porket kilala natin ng Diyos sa pangalan, yun na yun. Kailangan may gawa po, hindi tayo gumagawa ng masama, hindi tayo nanloloko. Yun po yung tunay na pagkilala sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Ito po, binasa ko lang po sa inyo to para malaman ninyo. Kasi pagka hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, ganito ang mangyayari sa iyo. Lahat ng kasamaan, pupuspusin ka ng diablo sa lahat ng kasamaan para hindi ka sumampalataya at maligtas. Ganun. Kasi ang kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog kay Satanas. Yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung mga utos. Yun po yung dudurugin ng Diyos yung si Satanas, sa ilalim ng ating mga paad. Dudurugin natin yan. Ito sabi sa inyo, ito, yung kapayapaan ng Diyos, yung kanyang utos Kung anak ka ng kapayapaan, duruin yung kapayapaan mo, o duruin yung mga salita ng Diyos sa iyo. Pagka anak ka ng Diyos, sabi rito. Kasi utos niya, yun yung kapayapaan, yung utos niya. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa Mateo 10:13. At kung karapat dapat ang bahay, ay dumuon ang inyong kapayapaan. Datapat kung hindi karapat dapat, ay magbalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. Yun po yung mga utos. Yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung dudurog sa diablo. Yun po yung utos, yung kapayapaan. Yun, lalakad tayo sa Diyos o sa kanyang mga utos. Yun. Kasi ang Diyos, lahat ng kanyang landas, kapayapaan at kaligayahan. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito naman po sa ibang verse ng Biblia, dito po sa Marami po kasi itong verse na isinulat ko pero ito, babasahin ko sa inyo yung iba rito. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung utos, yun po yung palalaban natin kay Satanas, o ganun, at sa mga pinagagawa niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Yung kapayapaan ng Diyos, yung iniiwan niya sa atin. Ganun po. Yung po yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung panlaban sa diablo, yung sumusunod tayo sa utos niya, yun yung kapayapaan niya. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa yung kapayapaan ay utos, yun po yung pandurog sa diablo. Ito po yung, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Juan 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng mga ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Yung kapayapaan ng Diyos na binigay sa kanila, yun po yung mga utos. Pag sumusunod po tayo doon sa utos niya, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Kasi nga sabi ng Diyos walang kapayapaan sa masama. Sabi ng aking Diyos, di ba, sa Isaias. Pagka wala kang kapayapaan, hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos, anak ka ng diablo nun, gano'n. Yun ang sabi ng banal na kasulatan.
Kailangan susunod tayo sa utos ng Diyos. Yung kapayapaan niya yung, di ba sabi, kayo lalakad sa kadaan ng Panginoon. Yung mga utos yun, ibig sabihin, yung pagdudurog natin sa diablo, yung mga utos. Kasi ang landas ng Panginoon, kapayapaan yun. Puro kapayapaan yung kanyang landas, kaligayahan. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Kawikaan. 3:17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. O, tanyo nga yung daan ng Diyos, daan ng kaligayahan. Lahat niyang mga landas ay kapayapaan. O, tanyo nga yung daan ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus, kapayapaan yun. Sabihin niyo, mga utos po yun, mga utos ng Diyos po yun. Kaya kung meron mga taong magugulong tao, yung inaaway ka, o mga diablo po nag-aari doon, mga diablo, yung diablo, pinaroroon na ng diablo po yun, para huwag siyang maligtas. Kasi hindi nila binigaling kilalanin ng Diyos o ganun. Kaya hanapos po sila ng kasamaan. Panoorin niyo po yung video ko po sa YouTube. Yung tunay na pagkakilala sa Diyos, yun po yun. Hindi po kilala natin yung Diyos sa pangalan, yun na yung pagkakilala sa Diyos, hindi po. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, yung pagsunod po sa utos, yun po. At basahin ko po sa inyo muli, no? Kasi yung daan ng Panginoon, pag dumaka sa mga utos niya, kaligayahan at kapayapaan yun. Pero pag hindi ka sumusunod, sabi ng banal na kasulatan, wala kapayapaan sa masama, sabi ng aking Diyos. Pag lumalakad ka naman sa kanyang mga utos, kaligayahan at kapayapaan yun, sabi ng banal na kasulatan. May kapayapaan ka sa puso mo, ganun. Maliligtas ka nun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito sa Kawikaan 3:17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. Lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Kita mo nga, yung utos ng Diyos, yung landas niya, lahat yung kapayapaan. Di ba sabi nga ng Diyos, magsilakad kayo sa aking mga daan. Yun po yung pagdudurog natin sa diablo, yung kanyang mga utos. Kasi lahat ng landas ng Diyos, kapayapaan yun. Yun po yung utos ng Diyos, yung kapayapaan, yun yung pangdudurog natin sa diablo, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko rin sa inyo muli rito. Dito sa Malakyas naman, sa may Malakyas 2:5. Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya. Kapayapaan ng Diyos yung kanyang tipan, yung kanyang mga utos. Buhay yun. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pagka yung sinunod mo yung kanyang utos. Basahin ko sa inyong muli, tapos papatuloy ko po. Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya. At ang aking mga ibinigay sa kanya upang siya'y matakot. At siya'y natakot sa akin at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. At ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig. At ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya ay lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran. At tinirayo ko sa kasamaan ang marami. Pag lumalakad ka sa utos ng Diyos, kasama mo yung Diyos. Sabi rito, kasama mo siya sa kapayapaan. Pag lumalakad ka sa Diyos, kasama mo siya. Gaya naman ni Enoch, di ba? Lumakad na kasama ng Diyos. Sabi ron. Sabihin, lumakad siya sa utos ng Diyos po nun. Ayun po. Ito, basahin ko sa inyo muli dito, no? Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Malakyas 2:6. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig. At ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran. At inilayo sa kasamaan ang marami. Pag lumalakad ka sa utos ng Diyos, yun yung kapayapaan niya, kasama mo yung Diyos pag lumalakad ka doon. Ganun po. Ay, yung utos ng Diyos, yung kapayapaan, yun. Yung utos niya, lahat ng kanyang landas, di ba, kaligayahan at kapayapaan. Yun po yung pagdudurog sa diablo, yung mga mautos ng Diyos. Pag sumusunod po tayo sa kanya, ganun po. Itong sabi ng banal na kasi yung dudurog sa diablo, yung di ba binasa ko na sa inyo yung mga
pag hindi mo sinunod yung utos ng Diyos, pag mapupuspos ka ng wala kang kapayapaan, magpupuspos ka ng kasamaan, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito kasi, kailangan lalakad po tayo sa utos ng Diyos para para hindi tayo makapuspos ng kasamaan. Kasi yung utos ng Diyos, yun po yung panlaban sa dyablo para durugin natin siya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Kasi sabi rito, walang kapayapaan sa masama, sabi ng aking Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Kailangan lumakad tayo sa utos ng Diyos. Yung utos ng Diyos, yun yung kanyang kapayapaan, yun po yung pandudurog po sa dyablo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Sa Isaiah 57:20. Ngunit ang masama ay parang maungos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay. At ang kanyang tubig ay malubukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. O walang kapayapaan sa masama eh. Sabihin, hindi sumusunod sa utos ng Diyos to. Kasi pag sinuway mo yung utos ng Diyos, wala kang kapayapaan nun. Yung po yung ibig sabihin nun. Hindi ka lumalakad sa kapayapaan ng Diyos sa kanyang mga utos. Kasi yung utos niya yun yung kapayapaan. Pagka hindi ka lumakad, o sabing gano'n, walang kapayapaan sa masama, sabi ng aking Diyos. Sabihin, hindi ka lumalakad sa kanyang mga utos nun. Wala kang kapayapaan sa puso, sa buhay mo. Pero pag lumalakad ka naman sa kanyang utos, o kasama mo ang Diyos, o nasa daan ka ng kapayapaan. Ganun. Yun po yung kailangan lumakad po tayo sa daan ng Diyos para, di ba sabi nga, sapagkat tayo kanyang gawa, nanilang kay Kristo Jesus, para sa buting gawa, na hinihanda ng Diyos ng una pa, upang siya nating lakaran. Yun, doon po tayo lalakad. Ito po yung dudurog sa dyablo, yung kapayapaan ng Diyos, yung kanyang mga utos po yun. Ito, sabi nga, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo, di ba, sabi ng Panginoong Jesus, yun po yung mga utos, yung mga aral niya. Ito po yung dudurog sa dyablo, yung kapayapaan ng Diyos, yung kanyang mga utos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Roma 16:20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa. O yun, dudurugin natin ng kapayapaan si Satanas yung lahat ng sumusunod sa utos ng Diyos sa buong mundo, dudurugin natin yan. Sabihin yung mga utos po yun, yung mga kapayapaan ng Diyos. Ganun po, basahin ko sa inyong muli. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. O yun ang biyaya nawa ng ating Panginoong Yesus ay sumainyo. O yun po yung dudurog sa Diyos, ay kay Satanas po, yung mga utos po ng Diyos. Yun po yung kapayapaan ng Diyos. Yun po yung mga utos, yun po yung ating topic, di ba? The peace of God, destroy the Satan. Our topic for tonight, yun po yung ating topic, ating paksa na natapos. God bless po. Sana naunawaan nyo ang kapayapaan ng Diyos, ang dudurog kay Satanas. Yung utos po yun, yung mga utos. Sabi nga, labanan nyo ang dyablo, kay tatakas sa inyo. Diba sabi niya, basahin ko po sa inyo muli para maintindihan nyo. Dito po sa Roma 16:20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. O sumainyo ang kapayapaan at biyaya ng Panginoong Yesus, sabi ng banal na kasulatan. God bless po. Para naiintindihan nyo, ang kapayapaan ng Diyos ang dudurog kay Satanas. Ang kapayapaan ng Diyos, yun po yung mga utos. Lalabanan natin ng dyablo. Kasi pagka hindi mo siya nilabanan, pupuspusin ka niya ng kasamaan. Gaya ko nung teenager ako nararamdaman ko yun. Inuudyokan niya akong maging bakla, nilabanan ko kasi inisip ko, lalaki ako, bakit gano'n, di ba? O, ganun po, kaya labanan. Babae ka, bakit magiging tomboy ka? O, ganun. Ito po, God bless po, yun po yung ating topic na natapos. Ang kapayapaan ng Diyos, yung utos niya, yun po yung dudurog sa dyablo. God bless, ingat po. Pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless po, paki-subscribe niyo po ako. YouTube at saka dito po, paki-follow po. Ingat po, God bless.
30 viewers join after your live as it made it to their